The pandemic started March of 2020 when the government declared a lockdown for the entire nation. Since then, after a year, January 2021, there are already 90 million cases of COVID-19. 2 million of them have already died. In the Philippines, dito sa atin, a little more than 500,000 cases na ang recorded, with 10,000 people ang namatay. 4.5 million of our countrymen have lost their jobs. The national debt has grown to 10 trillion pesos. Pansinin nyo to, ha? And because of this, our country is plunged into a recession as early as August or September of last year. Baka hindi nyo to alam, we are now in recession because of this virus. That means that our economic standing has already been set back to what it was 4 decades ago. So parang we were back into early 80s. So the gains, whatever gains we had of the many administrations that have passed by in the last 4 decades, nabura yun. Nabura yun ng COVID-19. So anong solusyon? Ano yung, kumbaga, with this dire straits that we are into, there is already a sense of urgency for everyone. Economic-wise, health-wise, ang dami nang namatay. So what do we need? Parang to tide us over this situation, bakuna, vaccines. And, well, last December 2020, the world has already started vaccinating the population, sabi nga, or its people. Nagsimula na siya with other countries. Medyo nahuhuli tayo ng konti. So, ang tanong, diba? Ang tanong lagi, magpapabakuna ba tayo? Second, dapat ba? Third, anong bakuna or alin sa mga available na bakuna na abroad ang dapat nating tanggapin? Itong video na to, this is a break from the usual content of this channel kasi this is a pressing matter that concerns us all. So hindi lang about cancer patients. So on this video, fellow Filipinos, I as a physician is going to share with you my perspective with regards this pressing matter that actually can really help us, can really tide us over this pandemic or this situation that we are now into, vaccination. Mind you, ito po ay aking personal and professional take on this issue. I am not beholden to any company, so this video is not out to endorse any particular brand of vaccine, but this is, again, one of the ways with which I consider myself blessed dahil because of this platform, I have this chance to be able to help the Filipinos and our nation. At least sa pamamagitan nito, masishare ko sa inyo yung views ko as a doctor with regards to vaccination. So, tune in. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Tumor No More. Once again, ako po si Dr. Jerry Esguera, ang
inyong YouTuber na oncologist. Ang episode po na ito ay medyo magbe-break tayo ng konti from the kind of content that created this channel, which is, alam na po ninyo yon, which is all about cancer. But this time on this one, naisip ko kasi na nagawin ang video na ito para magkaroon naman ng sagot sa katanungan ng mga marami ko ring patients regarding this very pressing matter na meron sa ating bansa ngayon and the world over, which is vaccination for COVID-19. So, through this medium, this YouTube channel, maisi-share ko sa inyo yung aking perspective with regards the COVID-19 vaccinations and all its ramifications, sabi nga, no? So, I'm just lucky again, kagaya ng sa intro sinabi ko kanina, through this, may opportunity ako through this platform na makapag-share sa inyo ng aking professional thoughts regarding this very important matter for our nation. Okay, so, gaya ng nasa intro, vaccination. Ano po ba ang purpose ng pagbabaksin? Ito kailangan linawin ko po ito sa inyo. Nagbabaksin po tayo, nagbabakuna tayo para protektahan yung sarili natin from getting sick. So, ulitin ko lang po. We do vaccinations to prevent people from getting sick. Bakit kailangang maintindihan natin yung statement na ito? Nagpapabakuna ka para hindi ka magkasakit. So, sa kasalukuyan po nating panahon ngayon, we have the pandemic, the COVID-19 pandemic. Kaya natin ini-institute ang pagbabakuna is para hindi tayo magkasakit ng coronavirus 19 na iyon. Pero, yung pagbabakuna po, it doesn't stop us from getting infected. Linawin po natin yun. Dito kasi nakasalig yung buong discussion natin. Ano yung purpose ng vaccination? Again, so that we will be protected from getting sick. Hindi tayo magkasakit. But vaccination, that does not stop us from getting infected. In short, kahit mabakunahan ka, hindi naman 100% guarantee yun na hindi ka mai-infect. Pwede pa din. I mean, may mga sections pa rin ng population na mai-infect pa din. Pero, hindi ka magkakasakit. Or, sabi nga, in simple terms, hindi ka magiging symptomatic. Hindi ka ma-o-hospital. Hindi ka mako-confine. Diba? So, yun po yung basic framework kung bakit ginagawa ang pagbabakuna. Ngayon, ano ang vision? So, second point tayo, ang vision is to create yung tinatawag na herd immunity. Herd immunity. Ipapaliwanag ko po sa inyo yun dito sa ating whiteboard sa likuran. Saglit lang, ha? Alright. Dito po tayo sa board. Again, kanina na-discuss ko sa inyo yung purpose or yung goal ng immunization or ng vaccination. Now, we come to the second part. Vision. Ano yung pananaw, yung vision bakit ka magbabakuna? Para magkaroon ng herd immunity. Herd immunity. So, ano ibig sabihin po nun? Yung herd immunity po, kasi ang ibig sabihin nun, pag at least kung ito yung population, if 70% ng population, 50 to 70% ng population ang nabakunahan, then mag-i-stop po yung pag-spread ng virus. Kunyari, etong isa na to, naging positibo po siya. Tapos, ang lahat ay walang bakuna. Like, yung status natin ngayon sa Philippines, as of, ano ba ngayon, January 21, mahahawa lahat, mabilis lang. Sabi nga, super spreader, di ba? Pero, once nagkaroon na ng pagbabakuna, kunyari, nabakunahan na ito, ganun din ito, tsaka ito, and then ito, pati yun, nabakunahan na sila,
natitigil or napipigilan po yung pag-spread nito, pagkakalat niya ng disease, napipigil po siya. So, kung magkakaroon technically ng 70% man lang, palagay mo na 50 to 70% na ma-immunize ang isang population or given set of population, then mangyayari yung tinatawag na herd immunity. Mag-i-stop yung pag-i-spread ng virus. Alright, so upo muna ako. 7 billion people na sa buong mundo, world population. Sabi ng WHO, ang goal ng vaccination na ito, 70% po nun. So, about 4 billion people needs vaccination. Dito sa Pilipinas, ilan na po ba tayo? 110 million people na tayo dito, ang population natin. Ang plano ng government, ito po, to vaccinate 70% of the entire Filipino people in the next 5 years. Again, ang vision through this activity is to accomplish or to produce herd immunity. Sabi ng gobyerno, no one should be left behind. Walang maiiwan. And because of this, the government is spending or allocating 75 billion pesos para ma-realize tong goal na ito in the next 5 years. So, and by February, ito, naibalita na 50,000 doses is already coming in the Philippines. Although we're quite late, di ba? Pero at least, andyan na yan. May darating daw na 50,000 doses. And very recently din, yung emergency authorization na ibigay na for Pfizer. Again, yun yung one of the players, one of the candidate vaccines for utilization sa bansa natin. So, before we proceed on that, di ba, siguro it's best that I give you yung tinatawag na vaccine primer. Ano ba itong mga bakuna para for better education sa video na to? So, again, tatayo po ako. Gamitin natin ang whiteboard for better presentation. Alright. So, as a primer, let's go to the kinds of vaccine, di ba? We have 5 kinds. Killed, ibig sabihin, nag-i-introduce ka ng virus itself, pero patay na siya. Ibig sabihin, yung i-inject sa'yo, i-inject na bakuna sa'yo, contains the virus, but it's already a dead virus. Or, live, pero attenuated. Ibig sabihin ng attenuated, weakened, pinahina. Paano ginawa yon? Nandun pa rin yung virus, dun sa bakunang i-inject sa'yo, ituturok sa'yo, pero ano siya, weakened, napahina na siya by using chemicals in its preparation. Then, yung mga tinatawag na vector base, yung virus, ikinakarga into another virus, which is already weakened then, or genetically modified, yung virus na kinargahan, yung vehicle, tapos i-inject sa'yo. Tapos, yung tinatawag na toxoids. Ano naman yung mga toxoid? Yung toxin mismo, yung toxin ng isang microbe or microorganism, yun ang ginagamit na stimulant para i-bakuna sa'yo. And the newest technology, mga 10 years old pa lang, which is the mRNA. So, lagyan natin ng mga ng mga example vaccines para maka-identify kayo. Dito sa ating killed vaccines, sample ng isang killed vaccine ay polio. The polio vaccine or hepatitis A na vaccine. Ito naman sa buhay nga, may live vaccine na i-inject sa'yo, pero attenuated na, weakened na. Nandito yung mga pinakaunang-unang ini-inject sa baby, di ba? BCG. Tapos, di ba, pag may mga bago kayong panganak na baby, MMR, Mumps, Measles, Rubella vaccine. Chickenpox, kasama rin dyan. Yung, bulutong.
flu. The flu vaccine. Yearly flu vaccine. Nandyan din siya. And, syempre, mga sa nagtatae, yung rotavirus. Yan yung mga uri ng mga bakuna. Hindi naman lahat, pero yan yung mga more common na i-encounter natin with our doctors. Vector-based. Yung gumagamit ng another virus, ikinakarga yung gustong yung talagang purpose na bakuna sa'yo. So, a virus given another virus to serve as parang vehicle siya. Hepatitis B. Vector-based. Toxoid. Ito yung sa tetano. Diba? Yung pag nasugatan kayo, na-aksidente kayo, yan, yung mga tetanus vaccines. Tetanus. Dito na rin yung binibigay din sa bata, yung DPT. Diphtheria, pertussis, tsaka tetanus, immunization ng mga baby. Alright? So, now, dito naman sa ating current situation with the COVID-19, ano yung mga classification nila, di ba? Dito po sa live attenuated, so punta tayo din sa mga vaccine na pinag-uusapan natin, ha? Ito, mga samples lang ng other vaccines. Sa live attenuated, yung ibig sabihin, again, nandun pa yung virus pero weakened lang. Ano yung mga nasa market ngayon na vaccine na potentially mai-inject sa atin, ha? Ang kind niya, live attenuated. Dito po belong yung tinatawag na Sinopharm. Yung controversial. Sinopharm. Tsaka Sinovac. Live attenuated kind sila. Yun namang vector-based, gumamit ng virus na vaccine for COVID-19. Ano yon? Ito yung AstraZeneca. Paiksiin na lang natin. Vector-based po siya. Ang ginamit niya actually virus, ikinarga yung COVID-19 virus sa chimpanzee adenovirus. Isang uri ng virus from a chimp na attenuated na ginamit as a vector or vehicle for the coronavirus. Technology yun na ginamit ng AstraZeneca. Nag-procure din tayo niyan. And the newest, siyempre, yung mRNA, the messenger RNA. Ito yung bagong technology. Ano ito? Siyempre, kasama dito yung kauna-unahang nakatapos ng clinical trial at nag-pronounce ng effectivity niya, yung Pfizer-BioNTech na vaccine, at siyempre yung much ballyhooed na Moderna. Ayan po siya. So, itong mRNA, i-discuss natin to kasi siya yung pinakabagong technology. Hindi siya gumagamit ng mga virus itself. Meron po siyang ibang ginagamit, so mas less yung chances that we will be exposed to the viral component itself. Meron lang siyang ginamit na technology that would also actually stimulate the body to produce antibodies for COVID-19 without using the virus core itself. Okay? So, ito, susunod natin i-demo natin dito. Ito yung bakuna, di ba? Nasa loob niya yung lagay natin dito. Ito yan, yung pinaka-vaccine material itself. Whether Pfizer, whether Moderna, whether it's AstraZeneca or the Gamaleya type, isa lang naman ang nangyayari, di ba? Or with the other vaccines na sinabi ko kanina. Ang principle doon is, i-inject sa'yo yun, it serves as a foreign body. Siyempre, hindi naman yung part ng katawan mo, so foreign body yan. Or foreign substance, sabi nga. Para hindi kayo malito dun sa salita. Substance, foreign siya. Foreign sa katawan mo yan, in-inject sa'yo. Ang reaction po ng katawan natin is to produce ito. Itong mga to, antibodies ang tawag dyan. Immediately yan, from the B cells. Ito yung immunity natin from our B cells. Ipoproduce na yung antibody para salubungin yung foreign substance, in our case, sa discussion natin, yung vaccine itself, para makilala niya siya at hopefully, sa susunod na ma-expose ka rin sa disease itself, like may mga nakatabi ka na may COVID-19,
meron ka ng mga antibodies at dahil doon, mapuprotektahan ka na from getting sick. Alright? So, now, pupos tayo sandali. I-discuss naman natin si mRNA. Okay, now let's discuss the newest technology dito sa vaccination, sabi nga, or in the vaccine industry, which is the mRNA technology. Alright. Yung mRNA po, ito nga, dalawa lang sa available vaccine ngayon ang gumamit nito. Yun yung Pfizer, tsaka yung Moderna. Diba? Anong pagkakaiba niya rin sa iba? Yung iba, yung killed, yung toxoid, yung live attenuated, ang i-inject sa'yo is the virus itself na pinrocess siya para maging patayin or live, kagaya ng unang discussion ko sa inyo. Pero with this, wala po sa ating i-inject na virus itself. Ang ginamit ng technology is yung nakita, di ba? Nakita niyo sa picture yan, yung itsura ng coronavirus. May mga parang siyang spikes, yung tinatawag na spike protein. Itong spike protein po niya, ang genetic code niya, ang genetic material niyan is ito, RNA, yung RNA. So, ang ginawa po ng mga scientists, dun sa mga leading laboratories na to, ng Pfizer at Moderna, kinuha nila yung structure niyan and then synthesize nila, kinopya nila. Nag-create sila ng kamuka na substance na spike protein ng virus. Not the spike protein of the virus itself, but a synthesized version. Yun ang ginamit nila, inilagay nila rin sa kanilang bakuna, tapos i-inject sa atin, doon sa ating katawan. Diba? Ang ating katawan made up of trillions of cells. Pag pumasok po yan sa ating cells, hanggang dito lang po siya sa dito, sa parte na ito. Hindi po siya nakakatagos dito sa loob ng DNA. Kasi may concern po rito eh. Ang naging problema rito, kumbaga, ang worry ng halos lahat is baka daw yung virus, the COVID-19 virus, would be able to penetrate the nucleus of our cells where our DNA is at magkakaroon ng problema later on. Kasi siyempre magiging part siya ng genome natin. Hindi po mangyayari yun. Kasi nga, hanggang dito lang siya umaabot sa cytoplasm, hindi sa nucleus ng cell natin, hanggang cytoplasm lang siya. Dito po magaganap yung chemical interaction wherein the spike protein would be manufactured or would be processed here sa cytoplasm ng cells natin at yun na po yung magkokos. Pag yan po na-process dyan sa ating cytoplasm, pupunta po siya dito sa surface ng cells. Ayan, at yan po ang babasahin ng ating immune system, yung ating katawan na magpuproduce naman siya, kagaya nung kaninang diniscuss natin, magpuproduce siya ng mga antibodies para labanan yung substance na yun. Thereby, magkakaroon tayo ng immunity. Very novel, very new technology din na ginamit. At dahil ginamit ito kasi, ang paniwala po ng mga scientists sa Pfizer and Moderna is, mas mabilis ito, dahil dito sa technology na to, mas mabilis na ngayong mag-produce ng vaccines. Unlike dun sa unang, yung kumaga, old way of producing vaccines, which is through a dead virus or live attenuated, di ba? Or the vector-based, nagkukulture ka pa or nag-grow ka pa ng virus sa laboratory. At may risk siyempre sa exposure yon. Whereas dito sa manufacturing nito, kung kinokopya mo lang yung spike protein, mas mabilis na through biotechnology. Baka nag-iisip kayo paano nagawa yon. Ang tawag po ron biotechnology or bioengineering. Na kinokopya lang nila yon and then na-develop yung vaccine. So, dun sa fear naman na baka itong vaccine na ito, yung RNA na ito ay maka-apekto sa ating DNA or sa ating genes, hindi po mangyayari. Kasi ang katotohanan po, ang human cells po, wala po siyang tinatawag na enzyme na reverse transcriptase. Diba? Kasi, pansinin niyo po ito diba, diniscuss ko sa mga previous videos ko sa inyo yung regarding cell division. Nangyayari po yung cell division through, siyempre, nagsisimula siya sa ating DNA na nasa nucleus, di ba? Cell division. Kaya patuloy tayong nabubuhay at lumalaki, di ba?
ito pong DNA, para magkaroon ng cell division, natatransform siya into an RNA. So, written in another way, so DNA natatransform into RNA, and then cell division. Yan yung nangyayari sa katawan natin. Pero hindi po mangyayari na bumalik siya na ganito. From RNA, babalik sa DNA. Hindi mangyayari po yun. Bakit? Wala po kasi tayong tinatawag na enzyme na reverse transcriptase. And because of the absence of the enzyme, yun yung guarantee ng Pfizer and ng Moderna na yung fear na baka yung RNA makapasok dun sa DNA, hindi po yun mangyayari. So, this makes the mRNA technology a safe technology for producing vaccines. Alright. So, I hope with those board illustrations, meron na kayong malinaw na idea sa differences ng mga available COVID-19 vaccines based on the technologies with which they were produced. Once again, yung attenuated or killed vaccine technology, ginamit po yun ng Sinopharm at Sinovac. Yung vector-based naman, vector-based vaccine technology, ginagamit yan ng AstraZeneca. So, pareho po yun. Yung live attenuated, tsaka yung itong vector-based vaccine, ang i-inject sa atin ay yung live, na ay yung mismong virus itself, the core virus itself. Diba? But we differentiate it from the technology that was used by Pfizer and Moderna. Ang ginamit nila ay tinatawag na mRNA technology, which I just illustrated to you yung science behind it or how it works. Alright? So, I would like to end itong first part ng video natin na to at this point kasi yung susunod po natin yung part 2. Doon natin pag-uusapan yung, sabi nga, the crux of the matter. Now that these vaccines are already available, magpapaturok ba tayo? Magpapabakuna ba tayo? Siyempre, ang pinaglalabanan dyan, ang issue dyan is safety and effectiveness, siyempre. And, of course, which is which. Sa dami ng information na available to us, paano natin titimbangin o pipiliin which is the safest vaccine natin na gagamitin para sa ating sarili at para sa ating mga loved ones. Okay, so abangan niyo po yun. Very short lang yan, mabilis lang yan. Susundan agad yung ating first video na to nung concluding video natin within a span of maybe 3 or 4 days lang. Alright, so again, as I end this, I would like to greet all my subscribers. Muna kayo, syempre, salamat po sa inyo. Again, ito ay break from the usual content that I am putting out kasi importante ito na marinig naman ninyo yung opinion ko. I believe so. Kailangan nyo makarinig din naman ng opinion ng mga doktor like me. And also, yung mga nagla-likes po, thousands of likers, iniimbita ko kayo, please, mag-subscribe din po kayo sa aking channel. For those who have questions or who would like to get in touch with me, Facebook page po. Punta po kayo sa Facebook page na Dr. Lunas. Pwede po kayo mag-chat doon para magkausap tayo kung meron kayong queries. And if you want to know more about me and more about this platform, then siyempre please visit my website www.drlunas.com. Meron lang po akong isisingit, konting singit lang para po dun sa mga pasyente ko or would-be patients. Actually, pati yung mga nakaraang pasyente ko na because of the reality na ngayon itong virus na ito, this COVID-19 has already mutated. Sabi nga, may mga variant na and they have already also, they have already entered. They're now here in the Philippines. Kinakailangan na po talaga na mas maging maingat ako at ang staff, siyempre sa pagharap sa mga patients. Part na po rin ito ng new normal. So, pasensya na po kayo, but in order for me to be able to serve you, para safe tayo pare-pareho, may requirement na po ang aking clinics, whether in Manila and here in Laguna. And that is for patients to have their swab tests
be done first. Tapos ipipresent nyo po yun upon our meeting here or our consultation in person. Alam ko, dagdag na cost iyon, pero may mga programs naman ng mga local governments natin or bawat local governments natin, I'm sure you can tap into their services with regards to this, di ba? Then, yun namang mga kasama ng patient, gustong sumama, pagpapayagan ko sila, you have to at the very least, meron po kayong rapid test. Diba? So, yun lang naman ang bagong announcement for this brand new year with regards yung pag-meet ko sa inyo during consultations and follow-up consultations ng mga past, present, at yung mga future patients that would decide to see me. Alright? So, tune in pa din kayo. If you like this video, please press the like button. If not naman, then okay lang yung ganun talaga. And I would see you on part 2. Mabilis lang po yan. Mabilis na susunod agad after this video is posted. Ingat po tayong lahat. Medyo perilous times. Sabi nga, perilous times, but we will get by with the grace of God. See you in my next video.